I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the Kumusta mga kaibigan? May bagong pag-uusapan na naman tayo ngayon. Pero bago nga yan, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click na rin ang notification bell para lagi tayong ma-inform sa mga interesting basketball updates. Shoutout nga pala kay Crisanto Pagirgan at Fernando E. Pintukan, mga bumili ng sapatos, at maraming salamat sa inyo kaibigan. Hindi nagtagal para kay Kay Bowman na makahanap nga ito ng bagong tahanan sa NBA. Ilang araw nga lang ang nagdaan bago nga ito na-i-wave ng Golden State Warriors. Ang second year point guard mga kaibigan ay napadpad nga sa division rival patungo sa Los Angeles Clippers. Ayon kay Shams Charania ng The Athletic at Stadium, si Bowman mga kaibigan ay nag-sign ng deal kasama ang LA Clippers. Bagaman ito ay lumalabas na isang non-guaranteed contract tulad sa anong kontratang nakuha niya mula sa Golden State Warriors. Bagaman si Bowman mga kaibigan ay makikipagkompetensya pa para sa roster spot ng kupunan mula sa training camp. Na-exceeded nga ni Bowman ang mga expectation noong huling taon bilang rookie pagkatapos nga siyang naging undrafted at nag-sign ng two-way contract kasama ang Dubs. Itong si Bowman mga kaibigan ay napa-impress nga niya ang kanyang mga teammates pati na nga rin ang mga coaches. Nang magkaroon ng injury itong si Stephen Curry sa kamay, itong si Bowman naman ay naging vital part mula sa rotation at nakapagtapos nga ito na magamit ang kanyang available two-way contract days bago pa man na-converted ang kanyang kontrata sa multi-year deal. Habang si Bowman mga kaibigan ay inaasahang mas magiging mahusay pa kumpara sa ibang player sa Warriors, siya rin naman mga kaibigan ay nag-struggle rin paminsan-minsan, lalong-lalo na mula sa offense. Nang ma-draft ng Warriors ang playmaker na si Nico Mannion mula sa second round sa 2020 NBA Draft, ang desisyong ito ay ang nag-uwi para kay Bowman na matanggal nga ito sa lineup. Ang Golden State Warriors ay hindi gustong gamitin ang kanilang dalawang roster spot mula sa mga unproven point guards. At pagkatapos nga nilang ma-wave itong si Bowman, pumayag naman ang Warriors para sa term na kunin ang veteran backup na si Brad Wanamaker. Para sa Warriors, umaasa sila na magkakaroon si Bowman ng maayos na run mula sa Southern California at umaasa sila na magagawa niyang mapabilang mula sa roster ng Clippers at makikita siya ng Warriors sa susunod na NBA season. Sa kabilang balita naman mga kaibigan, kilalanin natin ang bago na namang acquired ng Golden State Warriors na si Justinian Jessup mula sa NBA Draft sa class na ito. Sa katunayan, siya pa mga kaibigan ay nagmula sa ibang bansa. Dahil sa kanyang importansya, si Jessup mga kaibigan ay pwede pa ring piliing maglaro bilang professional basketball player sa Australia next season, kung saan nakapag-sign nga ito para sa isang next stars contract, kung saan ay maintain niya nga rin ang kanyang eligibility para sa 2020 NBA Draft kasama ang Illawarra Hawks sa Australia National Basketball League or NBL. Ang Golden State Warriors ay gustong panatilihin ang kanyang karapatan, whether kung gusto niyang maglaro sa NBL or mas pipiliin niyang maglaro kasama ang Golden State Warriors sa NBA. Na-draft siya ng Warriors mga kaibigan dahil itong si Justinian Jessup mga kaibigan ay nagmula pa sa kanyang best season kasama ang Boise State, kung saan mga kaibigan naglaro siya ng 4 na taon dito para sa kanyang eligibility sa NCAA. Dito niya pinatunayan mga kaibigan na siya ay nararapat mapabilang sa NBA nang makapag-average nga ito ng 16 points na may 39.7% mula sa 3-point distance. Kasama na nga rin dito ang 4.4 rebounds, 2.1 assist at mayroong 1.4 steals at 0.5 blocks sa buong 2019 to 20 season. At ito ang naglagay sa kanya na siya ay mapabilang sa top 3 mula sa kanilang statistical category sa kanilang team. Siya ay pinangalanan na mapabilang sa 2020 All-Mountain West second team at tinapos niya ang kanyang career dito bilang Mountain West at Boise State career leader
sa 3-pointers made mga kaibigan, na nagkaroon nga ito ng 325 made 3-pointers at na-break nga niya ang dating conference record na naset ng NBA veteran na si Jamer Fredette na may 296 3-pointers made. Ang shooting guard mga kaibigan ay nahanap niya ang kanyang success mula sa kanyang high school level. Ayon sa kanyang NBA.com draft profile, bilang junior, pinangunahan niya ang basketball team sa lahat ng case statistic mga kaibigan, na nagkaroon nga ito ng average na may 17 points, 4.5 rebounds, 2.5 assists at 3.2 steals per contest. At dinala nga niya ang team sa Colorado High School title game. At para sa kanyang effort mga kaibigan, siya ay pinangalanan na 2015 Colorado 4A Player of the Year, Northern League Athlete of the Year, at siya ay napili bilang All-State First Team. At dahil rito mga kaibigan, tumaas ang kanyang rank na nailagay nga siya sa rank number 8 high school prospect sa Colorado kasunod ang kanyang senior year. Ang magawa ang pro basketball ay napaka-exciting, ngunit para kay Jesop mga kaibigan, ang draft nights ay naging emotional roller coaster dahil hindi niya napanood ang event na ito. Ayon sa kanya mga kaibigan, hindi niya alam kung ano ang salitang bibitawan niya noong magsimula ito. Ngunit hindi niya ito napanood sa live stream, kaya naging roller coaster ito para sa kanya at wala nga siyang nagawa at umupo na lang at maghintay sa resulta. At sa kabutihang palad mga kaibigan, ang kanyang agent ay nag-text nga raw sa kanya at pinaalam na siya ay na-draft. At sa mga oras na ito ay hindi nga ito makapaniwala, lalong-lalo na nalaman niya mga kaibigan na ang Golden State Warriors ang kumuha nito. Tumigil nga raw ang pagtibok ng kanyang puso sa ilang sandali dahil hindi nga raw siya makapaniwala sa nangyaring ito. Para sa Dub Nation, ito ay magandang balita na ang kanilang newest members mga kaibigan mula sa kanilang squad ay isang maituturing rin na isang sharpshooter at masusubukan nga ang kanyang galing sa paparating na NBA season na nakaset na magaganap sa paparating na December 22. Sa kabilang balita naman mga kaibigan, ang Los Angeles Lakers ay napagsign nga nila itong si Antetokounmpo. Ngunit hindi ang two-time reigning MVP. Ang kapatid ni Giannis na itong si Kostas Antetokounmpo ay kumpirmado na ngang magbabalik para sa kupunan ng Los Angeles Lakers mula sa free agency. Bagaman mga kaibigan, siya nga ay ma-rejoin sa team sa two-way contract para sa pangalawang magkasunod na taon kasama ang Los Angeles Lakers. Pagkatapos ngang ma-claim ng Lakers ang kanyang waivers last season, ang team ay in-announce ang balitang ito sa press release noong Thanksgiving Day. Si Antetokounmpo mga kaibigan ay nakapaglaro lamang ng 38 games para sa South Bay Lakers last season at nakapag-average nga ito ng 14.1 points, 7.8 rebounds, 1.6 assists at nagkaroon nga ito ng 1.3 blocks sa loob lamang ng 25.4 minutes. Siya rin mga kaibigan ay nagkaroon ng 10 double-doubles kasama ang South Bay at umiscore nga ito ng double figures ng 33 times. Kasama na nga rin dito ang 8 games na nagkaroon siya ng 20 plus points. At sa kanyang huling 5 paglalaro kasama ang Los Angeles, itong si Antetokounmpo mga kaibigan ay nakapag-average lamang ng 1.4 points sa loob ng 4 minutes. Ang Lakers sa ngayon mga kaibigan ay gagamitin ang kanilang two-way contracts kung saan napag-sign nga rin nila itong si Devontae Cacok sa 2 taon sa isang two-way deal last season. Ang two-way contracts mga kaibigan ay hindi counted para sa main roster ng koponan at sila ay tanging gugugo lamang ng limited numbers of days kasama ang kanilang NBA team. Kadalasan, ito ay tumatagal lamang ng 45 days. Gayunpaman, sa seasong ito, ang limitasyong iyon ay nagbago na nang sa gayon ay mabigyan nga sila ng extra roster ang kanilang teams bilang isang insurance dahil na rin sa resulta ng coronavirus pandemic. Sa ngayon, ang two-way players ay malilimitahan na lamang patungo sa 50 games at inaasahang sasahod ng $449,155. Ang mabigyan si Kostas ng walang katiyakan sitwasyon na siya ay maglalaro sa G-League sa seasong ito. Nangangahulugan lamang mga kaibigan na hindi naging malinaw kung paano nga ba siya makakabalik sa court
kasama ang Los Angeles Lakers, alinman sa South Bay or sa ibang NBA teams. Ngunit ito pa rin mga kaibigan ay napakautak na desisyon mula kay Rob Pelinka dahil ang desisyong ito ay hindi lamang ang mapag-sign itong si Costas. Dahil ang pagugol ni Costas mga kaibigan kasama ang Los Angeles Lakers ay nagpapakita ng benepisyo mula sa kanyang kapatid na si Giannis Antetokounmpo bilang isang Lakers champion. At ito ay napakahusay na dokumentado kung paano siya ginamit ng Lakers bilang isang pang-akit para makuha nila itong si Giannis Antetokounmpo. Aminin man na ito ay halatang long shot efforts para sa Los Angeles Lakers. Ngunit ang katunayang si Giannis mga kaibigan ay hindi pa nga alam na magsasign nga ba ito ng Supermax contract para manatili sa kupunan ng Milwaukee Bucks. Ito ay interesadong makita kung paano gugulatin ni Giannis Antetokounmpo ang NBA mula sa kanyang desisyon. Para sa Lakers, ito ay napakautak na desisyon bilang isang good investment na silang gumastos ng $250 milyon mula kay Costas nang sa gayon ay magkaroon nga sila ng shot na makuha nila ang kapatid nito na si Giannis Antetokounmpo